So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, I think yung mga DDS vlogger ngayon, nagme-maintain na po sila sa kanilang ginagawang fake news. Dahil kung yung iba, hindi sila pinapatulan, itong si General Torre, oo. So, yung iba na lang yung kinokontent nila, si PBBM na lang, bangag, addict, narcolist, yan na lang yung kinokontent nila. Pero yung iba, hindi na. Medyo nag-limit na sila. Kasi pinapatulan sila. You know what, mga minamahal? Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng manahimik lang si President Bongbong Marcos sa mga panlalait sa kanya. Although, sige, sabihin na lang natin, given, presidente siya, public servant siya, meron talagang criticism dyan. Okay, pagbigyan natin. Pero yung iba, di ba, idadamay nyo yung pamilya, gagawa nyo ng fake news, red flag yun. So, I think yung focus nila ngayon ay kay President Bongbong Marcos. Si PBBM naman, hindi naman yan makakatakbo ulit bilang presidente. Kahit siraan nyo yan ng siraan, hindi naman yan makakatakbo na bilang presidente dahil one term lang ang pagiging presidente. So, ngayon, I think yung tinitira ng mga DDS is yung mga possible na tatakbong kandidato sa 2028 na kaalyado ni PBBM. Kaya damay na din doon si President Bongbong Marcos sa kanilang sinisiraan. Now anyway, ito, si General Torre. Yan o. Ay, talaga nga naman yan yung ating modern na General Luna. Oh, sabi dito, search warrant serve versus vlogger who claimed Torre was hospital. Kasi alam nyo, itong si John Abines, ang kulit na itong lelang na to eh. Nagpakalat ba naman na itong si General Torre daw, isinugod sa ospital. Tapos ang gamit niyang picture, yung AI. Ito, yung AI mga minamahal, yung parang tinransform lang yung muka. Diba kaya nga nakakatakot yung panahon ngayon eh. Kasi grabe yung yung paglaganap ng AI mga minamahal. Biruin mo kahit nakahiga ka lang, sasabihin na may sakit, ililipat lang yung mukha mo. Diba? Okay, alright. So ngayon basahin natin. Naghain ng search warrant ang CIDG para sa isang vlogger na nagpakalat umano ng maling impormasyon nang maglabas ng mga litrato ni Major General Nicolas Torre na nasa ospital. Alam nyo, kahit sabihin na lang ng iba, napakaliit naman ng issue na yan para haiinan mo ng warrant of arrest. Hindi yan maliit na issue, mga minamahal. Yung fake news ngayon, yung spreading ng misinformation, lumalaganap na. So kung kahit pwede isa-isahin yung mga yan, sige, gawin mo General Torre para nang kahit papaano, hindi na napapamarisan, hindi na nauulit. Kasi ang dami mga vlogger na, especially sa kampungan ng mga DDS yung para kumita lang, gumawa ng intriga, di ba gagawa sila ng fake news. Alam nyo one time, nakausap naman yan si General Torre, kasi nga di ba nag-file kami ng kaso kay Dado, which is, nagmakaawa nga si Dado, kaya parang, ewan ko kung itutuloy pa ng grupo, nagmakaawa sabi naman kay General Torre, nasapul na siya, abay, madodouble pa, kawawa naman yung tao. Hindi lang natin alam kung ano yung gagawin ng grupo. Now, mga minamahal, nung nakausap naman niya si General Torre, ang sabi ni General Torre, meron din talaga siyang kakasuhan pa. So, kaya siguro natagalan kasi ina-apply niya yung search warrant. Di ba hindi naman niya pwedeng pasukin yung bahay na yun na walang search warrant So, I think ina-apply niya yung search warrant na yan, nilalakad niya yung search warrant na yan para mapasok ang bahay na yan. Tapos kunin yung mga ebidensya na, desktop, cellphone, laptop, di ba? Na magpapatunay na mayroong cybercrime. Pero hindi naman agad-agad makakasuhan yan. Itong si Jun Abines. Pwede niyang mag-counter affidavit siya, di ba? Pwede yun. Kung sa tingin niya ay meron siyang laban. Di ba? Pero, mga minamahal, yung punto lang natin dito, tama yung ginawa ni General Torre. Kasi imagine Major, dati General lang yan siya. Ngayon, Major General na siya, na-promote. Bilang isang Major General ng CIDG, di ba? Nakaka-insulto yun. Yung kaso ng iba inaayos mo, pero yung kaso mo, hindi mo magawa ng paraan. Hindi mo magawa ng solusyon. Di ba?
Nagigets ninyo, mga minamahal? Kung yung kaso nga ng iba, nagagawa niya ng paraan, tapos yung kaso mo hindi, abay, malaking insulto yun. So, I think, tama lang yung ginawa, mga minamahal, ni General Torre, nakasuhan itong vlogger na si Jun Abines. Ito din yung nagpakalat ng fake news, yung bicameral reports. 'Di ba? Wala namang kasalanan doon ng presidente sa BICAM, hindi naman niya pinirmahan yun eh. 'Di ba? Ang pinirmahan ng, ng presidente, yung GAA. Kahit tingnan nyo doon sa mismong page ng GAA, 'di ba? Merong budget yung mga tinutukoy niyang, BICAM nga, sketch yun, draft. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, maangas, magaling, tama, dinaan sa due process. Di ba, hindi katulad nung panahon ni former President Duterte, naalala ninyo yung extrajudicial killings? Walang due process. O, tigo ka kaagad, patay ka kaagad. Di ba? Wala ka na. Samantalang dito sa administrasyon, lahat dinadaan sa due process, dinadaan sa rule of law. Kaya wala silang dapat maereklamo. Magrereklamo si Jun Abines na pinasok ang kanyang bahay. Paano yan? Merong search warrant. Diba? Pwede kang mag-counter kung sa tingin mo walang labag sa konstitusyon, nilabag yung karapatan mo. Pwede kang magkaso. Kung gustuin mo, magkaso ka kung gusto mo. Diba? Mga minamahal, biruin mo, magpakalat ba naman ng ganito? Yan basahin natin, mga minamahal, yung post ni Jun Abines. Yan sabi niya dito, isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kaya sakit niya? Mukhang malala. Badalan na kaya siya ng bulaklak ng Malacanang o baka KOJC pa maunang mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay nang magpakumbaba at rumespeto sa kapwa. 'Di ba? Nicolas General Torre. Ang tapang lang sa Facebook Matapang sa Facebook. Pero nung sinearch, mga minamahal, wala. Atras abante din yung yag balls. Paano natin nasabi? Wait lang. Pakita ko sa inyo yung yung pic, mga minamahal. Tingnan nyo. Mukhang kaawa-awang nila lang. Diba? Kaawa-awang nila lang. Pakalat ba naman ang fake news? Kung hindi ba naman loko? Ngayon, nag-post siya, PNP are now seizing my home and my phone. Ibig sabihin, nag-grant sa Facebook. Sa tingin mo, matutulungan ka ng followers mo. 'Di ba? Sikat ka na ngayon. DZRH News, nabalita ka pa sa DZRH News. 'Di ba gusto mo maging sikat? Yan. Wish granted. Dapat hindi lang si si Jun Abines. Pa si yung isa, yung kalbo, yung milyon ng sinusweldo kada buwan pero walang ngipin. Dapat din yun. Isampina din, din yan siya. Tawag dito, i-search warrant. Nagpakalat din ng fake news yun kay General Torre. Sobrang daming fake news ang ikinalat dyan kay General Torre. Well, kaya deserve na makasuhan ng mga taong yan. Alam nyo, yung mga pro-Duterte, mga talaga, mga magagaling magpakalat ng ng fake news. Sobrang galing, maangas. Maangas magpakalat ng fake news. Natitindihan ako dito sa mga pro-Duterte vloggers na yan. Matindi magpakalat ng ng fake news. Kaya nga, hindi na sa atin bago. Yung mga troll farm na yan, alam nyo kung bakit? Kasi nung 2019, di ba? Kung matatandaan ninyo, yung social manager ni former President Duterte na humahawak ng troll farm, di ba? Si Nick Gabunda. Almost 200 na mga pages na take down. Diba? Kaya likas na or wala na talaga, master na ng kampo ng mga Duterte ang social media. Mapa-trolls man yan, mapa-vloggers man yan, or mga mapa-reactors man yan. Magaling Diyan sila magaling sa pantotol. Tingnan ninyo, walang nanonood, mga minamahal, sa kanilang mga rally-rally. Pero madaming nanonood sa mga live kasi mas madami ang trolls. Di ba mas madami yung trolls? Yun lamang po. Anyway, mga minamahal, kakaano lang natin. It's me again, Alicia Nyo.
at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.